therapy session ng mga taong may autism, lalo na para sa mga minimum wage earner. Kaya malaking tulong ang isang speech app para sa kanila. Narito ang report. 2 taong gulang pa lamang si Fia nang makitaan ng mga sintomas ng Autism Spectrum Disorder o ASD. Mula noon, malaking hamon para sa kanyang nanay na si Ina ang malaking gastos na kinakailangan para sa mga therapy session. Ang binabayaran namin parang pang-college na. So yung therapies niya, yung school niya is iba, and dito sa Pilipinas, talagang napakamahal ng mga school na tumatanggap sa mga may autism spectrum disorder or special needs kids. Merong mga public, SPED, ganyan, pero very limited as of right now. It's expensive. It costs around 700 to 1,700 per hour per session. So the next question is, how would the minimum wage earners afford? How would the single mom, single dads afford therapy sessions? Alam ito ni Vincent dahil may anak din siyang may autism. Ito ang nagtulak sa kanya na mag-develop ng speech buddy app. Naglalaman ang Milo Speech Buddy app ng iba't ibang video module na nakaayon sa mga therapy session para sa mga batang may autism. Ang goal ng Milo is hindi para iiwan lang yung cellphone sa anak nila. It has to be done as an activity with the child and the parent. So para at least nag-grow yung vocabulary ng bata. Si Milo is hindi pamalit sa speech therapist, sa occupational therapist, sa SPED at sa DevPed. Pero isa pang hamon ngayon sa mga magulang at taong may autism, ang tila paurong pa rin na pagtingin at pananaw ng mga tao tungkol sa kondisyon nila. Marami pa rin na ang nakararanas ng diskriminasyon. Marami ng pagkakataon na nagiging matagumpay ang mga taong may autism. Hindi ito nakapagtataka dahil hindi ito hadlang para sa iba. Ika nga, they are different but not less. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.